Tuloy ang trabaho ng ilang cabinet members kahit nakabinbin pa rin ang kanilang mga courtesy resignations. Kanina, merong naglakad sa EDSA, merong bumisita sa mga police station at merong nakipag-usap sa mga magsasaka. Ang iba naman, kasama pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Malaysia. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng balasahan sa gabinete ng Administrasyong Marcos, naging masigasig naman ang ilang kalihim habang nakabinbin pa rin ang pasya ng Pangulo sa kanilang courtesy resignation. Si Transportation Secretary Vince Dizon nilakad kaninang umaga ang kabaan ng EDSA. Dinaanan pa niya ang mga masisikip na sidewalk. Bahagi ito ng isinagawang EDSA Walk ng Move as One Coalition. Layo nitong isulong ang ligtas na pagdaan sa mga national highway para sa mga pedestrian. Bagay na ayon kay Dizon ay sinang-ayunan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan dapat gawin din natin komportable ang EDSA para sa mga commuter at sa mga pedestrian. 5 kilometro ng EDSA ang nilakad ni Dizon. Ang naobserbahan niya, talagang aaminin ko sa inyo, delikadong EDSA para sa pedestrian ngayon. Substations naman ng PNP sa Metro Manila ang binisita ni Interior Secretary John Vic Remulla. Dinaanan din niya ang ilang nagpapatrol na pulis sa Ortigas at Shaw Boulevard. Sa kabila ng isinumiting courtesy resignation, pero tuloy lang daw siya sa trabaho. Hindi ko alam kung may trabaho pa ako mamaya. It's up to the President. Governance never ends. It's a 24-hour job. Nakipag-usap naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa mga magsasaka sa Bulacan. Tiniyak niya ang suporta kay Pangulong Marcos anuman ang magiging desisyon nito sa kanyang kapalaran. What's important is that I do my work while he makes his final decision. Dahil din sa malawakang regodon sa gabinete, limitado lang ang cabinet secretaries na kasama ni Pangulong Marcos sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit. Kasama ng Pangulo sina Presidential Communications Secretary Jay Ruiz, Mindanao Development Secretary Tereso Magno at Trade Secretary Cristina Roque. Bagamat nakatakda ng ilipat sa ibang kagawaran, kasama pa rin sa ASEAN Summit si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Katunayan, siya pa ang kinatawan ng Pilipinas sa Foreign Minister Summit kahapon. Nasa Malaysia rin ang papalit kay Manalo sa DFA na si incoming Secretary Maria Teresa Lazaro. Tumatayo namang caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Sa kanilang tatlo, si Bersamin pa lang ang inutusan ng Pangulo na magpatuloy sa serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.